Ha? Pwede rin na... Alas 6:23 na ho ng umaga mga kapuso. Ating makakausap naman sa pagkakataon pong ito, National President ng Integrated Part of the Philippines. Pagkakapalan natin yung ilang mga legal question, mga katanungan po ninyo tungkol sa mga maaring makatulong para unawain ng mga pangyayari at development po ngayon sa investigasyon sa Flood Control Project Anomaly. Attorney Alan Panolong. First time sa naman ng mga balita. Attorney Alan Panolong. Attorney Panolong, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito. Thank you po sa pagtanggap sa aming napakaagang tawag. Attorney Panolong, magandang umaga po. Magandang umaga din po, ka-Orly, at sa mga taga-subaybay at tagapakinig ng inyong programa po. Kanina pa lang, sabi ni Carlo, mag-i-split screen tayo sa Facebook Live. Para lang pala talaga tayo magkapatid, attorney, pero mas magandang lalaki ka, Attorney Panolong. Second lang po ako sa iyo, ka-Orly. Attorney Panolong, makipaliwanag ka sa simpleng mga nakikinig sa atin ngayon. Dahil may development tong Biyernes. Pag ikaw ay humarap sa pagdinig sa Kongreso, meron ka kasing sworn affidavit. Pwede mong basahin, pwede wag mong basahin, ibigay mo na lang sa mga miyembro ng komite, mga mababatas, para tingnan nila at maging basehan ng kanilang pagtatanong. Pag sinabi kasing sworn affidavit, dapat numero 1, yan ay notarized. Dumaan sa pag-usuri at pag-aproba ng isang miyembro ng bar, isang abogado sa madaling salita. Ang nangyari daw parang may pangalan doon, may docket number, may pasok sa libro, pero parang lumalabas yung lawyer walang alam o hindi ko lang mawari kung yan ba ay pinirmahan niya o may pumirma gamit ang pangalan niya. Ano sa tingin niyo dapat na maging pagtanggap dito ng Senate Budget Committee? At ano yung maaring legal question o maaring harapin na kasong legal dahil sa pangyayaring ito? Attorney Panolong. Learn from God, keep quiet, world-class buddy. reading instructors like Chris. Excel is a magician's hat that pulls out solutions to problems you never... Una po sa lahat is yung dokumentong yun, yung sworn affidavit, which was later on denied, have been notarized by the lawyer. Una muna, yung function po ng notary is to serve the document as a public. Meaning to say, magiging public document po yan. So, ibig sabihin, kapag i-present mo po sa court yun is meron po siyang may presumption of regularity at credible. Meaning to say, the document may be admitted as evidence. Ngayon, ano po ang epekto? Tulad nung disown nung notary public. Oo. So, parang certain attorneys, pera yata yun. Opo. So, somehow it may affect the admissibility of the evidence. However, yung pong so far as the allegations na binanggit po doon nung affiant is for me as a lawyer, no? Hindi naman po yun maapektuhan, no? Yung admissibility lang niya. At nung umarap po siya sa Senado, take note po that he actually took his oath before the Senate. Correct. So meaning to say, he also swore na kung ano po yung sasabihin niya doon ay yun po ay pawang katotohanan at wala pong kasinungalingan. Dahil under pain of contempt kapag nagsinungaling siya. So somehow, yung mga revelations na doon sa Senado, based on yung mga sinabi niya sa Senado because he was under oath, it may be admissible po. Alright. So wala namang magiging problema lahat ng kanyang binanggit sa Senate Blue Ribbon Committee as far as legal questions are concerned. Pero yung dokumento, yung usapin tungkol dun sa hindi alam ng abogado, may bigat ba ito? Meron ba itong question of credibility dahil unang-una mo palang pasok dito, peke pala yung yung notaryo mo. May ganun bang dapat isipin tayo doon, Attorney Pa? Ang mangyayari po niyan is it may affect the admissibility po nung sworn statement but never actually kung ano yung sinabi nung affiant. Kasi hindi naman niya kasalanan kung when he nung mag-swear po siya before a notary public, hindi naman niya kasalanan yan kung yung inaakala kasi niya is
yung tao or yung abogado. Lawyer talaga. No? Yes, oo. So hindi naman niya kasalanan yun. So tama pala binabanggit Attorney Panolong ni Senator Ping Lacson, dapat ito idulog sa Manila RTC. Dahil Opo. mukhang may hindi magandang nangyari dito at yung korte ang magdidesisyon kung sino at kung dapat bang meron silang parusahan. Ganun po ba yun? Tama po yun. So iimbestigahan bakit yung abogado na yun, yung notarial commission niya ay nagamit doon sa affidavit ng testigo. So, paano po niya i-explain yon? Kasi ang presumption po niyan is that yung dokumento na yan was notarized by the name of the lawyer indicated in that notary. Unless, of course, inako yun, no? Or someone used his notarial commission. Kaya lang, ang burden na ngayon is nasa kanya. Paano niya explain? Sino ba ang nag-notary niyan? Bakit yung notarial commission niya is nagamit? Although, meron po tayong mga experience sa Ka-Orly, no, na kung saan meron pong mga tao na kung saan ninanakaw yung mga information. Tama po. Kaya nga po kami binabawalan namin yung mga ating mga kababayan, no? Lalo na pag ito ay isang instrumento, huwag po basta-basta i-share sa social media dahil nananakaw po yung information. Tama po. So, pwede pong gayahin lang yun ng isang, alam mo yung mahilig gumawa ng kalokohan at magagamit niya yun sa mga insidente tulad nito. So pwedeng gano'n ang nangyari. Parang narinig ko yan nung Biyernes eh. Baka mamaya naghahanap sila ng paano natin palalabasin na ito ilehitimo. Di lagyan mo notaryo. Naku mukhang gabi na. Copy mo na lang yung mga makikita mong notaryo sa Google. baka mamaya may mga pinirmahan dokumento kung kinuha yung docket number, yung number lisensya ng abogado, pangalan ng abogado. Kaya tuloy nagmukhang lehitimo. Ang problema tulad niya, nakita ngayon, hindi ko pirma yan. Pero pangalan ko ang andyan. Ang binabanggit nyo kanina, nakaninong burden of proof nasa... Kailangan patunayan ng abogado na hindi siya talaga yung nagnotaryo nun. Actually, Ka-Orly, meron tayong memorandum of agreement with the National Bureau of Investigation na kung saan ay walang iba kundi si Cook DP. Ayan, sila po yung nagbebenta ng sobrang mura lamang and humingi tayo ng tulong sa kanila para hulihin yung mga illegal or fake notaries. So marami pong nagkalat sa mga fake notaries na kung saan yun na nga ninanakaw yung mga information ng mga abogado, tapos kung saan-saan sila kumukuha ng pwesto at nagpapanggap ng mga abogado or nagpapanggap ng mga notaries. So ngayon, para naman doon sa the lawyer, no, na kung saan nagamit nga yung notary niya. So kailangan i-explain niya bakit nga ba. Pero siguro dapat ding sa panig ng mga nagpresenta kay Orly Gutesa, ipaliwanag kung saan kayo nagpanotaryo. Sino nagpanotaryo? Dapat ding malaman kung sino ang gumawa ng mga hakbang na yon bago ipresenta sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Gutesa, Attorney Panolong. Yes, tama po, no. Dapat ilahad po nila kung kanino po sila nagpanotaryo, saan pong lugar yan, at kung talaga bang umarap siya sa isang abogado. Maganda siguro, baka sa susunod na pagdinig. Although yung iba sa ating mga kababayan gustong ituloy na ho ng Independent Commission for Infrastructure, pero sa mga development na ito, parang laging, sige nga, isa pa. O sige, dalawa pang pagdinig na i-extend eh. Attorney Panolong, isa rin sa dahilan na pagtawag ko po sa inyo bilang abogado, paano po nyo tinatanggap? Paano ho nagre-react ang mga siguro kayo dyan sa IBP, doon sa mga pangyayari na sworn affidavit mo, sa iyo yan, ikaw gumawa bilang testigo, ikaw ang nagsalaysay niyan, tapos sasabihan ka na, idiretso mo, basahin mo itong ganito, tapos yung katabi mo, dudutin yung sworn affidavit mo na parang ito, basahin mo ito. Parang hindi, tama ba? Hindi maganda sa paningin ng ilan sa ating mga kababayan na hindi abogado na parang dinidiktahan ng isang naghahayag ng kanyang sinumpaang salaysay. Ganon din po ba dating sa IBP sa mga development na itong nangyayari? Magandang katanungan yan, Ka-Orly. No? Actually, hindi mo magandang tingnan yan dahil lumalabas na parang tinuturuan or
kino-coach yung ating testigo. Alam mo ka, Orly, sa korte, hindi mo pwedeng gawin yan. Ipagagalitan na ng juez. Tama po. Oo. Baka iko-contempt ka ng judge. Tinutuwa Oo, mo oo. yung testigo. Ngayon, naiintindihan din po natin na minsan kung ang ating testigo ay Ninenervyos. hindi Yan. Yes. So kaya nga kung minsan mapapansin natin sa mga pagdinig sa Senado, may mga abogadong sa likod kasi minsan nakakalimutan niya kung ano yung sasabihin niya. So Pero attorney, lawyer yon. Kung lawyer ang gagawa nun, wala tayong problema. Pero ang nakita natin sa mga pagdinig, hindi ho niya lawyer eh. O yun din mga kung hindi resource person, yung nag-iimbestiga. Kaya parang hindi nga naman maganda, attorney. Somehow mukhang hindi naman maganda. Pero In this domestic course, you will learn the essential techniques for sketching industrial product design using analog and digital tools. For a final project, you will ideate and sketch an object of your choice. We will begin by familiarizing ourselves with the product we will be working on and defining the design principles it needs to follow. After that, we will collect some inspiration for the mood board and then draw some quick ideas with our sketchbook and markers. Once we have our favorite, we digitize the sketches, create a montage, and refine everything digitally. Next, we will develop two different concepts. Ganun yung mga nangyayari and how it works. So, hindi ma-implement yung, kahit sino may import, bababa yung presyo ng bigas. Again, my question to you nga is, how do we get out of that vicious cycle? I mean, we try to. We have to elect people who understand how to run government. And Yun na lang ba talaga? ano na yung mga policy na i-implement. Diba? Baka masyado na mamataas expectation mo. Tingnan mo yung presidente. After 3 years ng term niya, ngayon lang niya na-realize na may corruption pala. Na may foreign barrel insertion. Sabi ko nga, di ba sabi niya, ni-review niya to nung sinasabi namin, huwag mong pirmahan yung 2025 budget, ibalik mo sa Congress. Di ba sabi niya, pinag-aralan ko to mabuti. I vetoed 26 billion pesos out of the Yes. 200 plus billion. At 3 years na ito nangyayari sa term niya, ngayon lang niya nalaman. Hindi naman nila alam kung paano magkasakit nang walang pambayad sa ospital. Kasi ang yaman-yaman nilang lahat. Diba? So they will never be able to relate kung ano yung ibig sabihin ng PhilHealth insurance. Kasi kaya nila mag-out of pocket. Diba? They don't care about the prices of goods. So ano ba naman yung 12% VAT sa kanila? Mayaman sila eh. Tayo Sila lang affected, ordinaryong no? mamamayan, yung nakakaintindi ng, pwede bang ibaba yung 12% na Grabe talaga yung 12%. Please naman, maawa kayo. Diba? I'm looking forward to this interview. Kilala nating lahat ito, tayong mga nagbabasa ng dyaryo or nakikinig ng balita at nakikisawsaw sa nangyayaring usaping pera sa gobyerno, lalo na ang gastusin, lalo na't eto, pinaplano na ang 2026 budget na hindi pa man tayo nakaka-recover dun sa parang parang na-blackmail tayo dun sa 2025 budget. Eto na, it's here now, and let's ask ourselves what we can do moving forward to not let us be stolen blind again. At there's no one better to explain this to us than Professor Shelo Magno, na dating finance USEC, na nang intriga sa kanyang simple supply and demand graph. Ayan na. Welcome, Prof. Shelo. Thank you, Lucia. Magandang araw po sa mga tagapakinig mo dito Oo. sa iyong channel. Naku, ang sarap kausap nito pag Econ kasi ngayon na ang pagkakataon ko para talagang mas maintindihan. Although, syempre, kaka-cover ko rin ng mga news, no? You get a little bit of knowledge on how government works in terms of using taxpayers' money. But let's start from the very beginning, which is also where you started, no?
kailangan maintindihan kasi yung basic rules of the game ng budgeting. Paano mo ipapaliwanag sa ordinaryong Pilipino saan man siya sa antas ng buhay? Okay? Kung ano ba ang ibig sabihin ng pagbabudget ng gobyerno? Oo. Alam mo, parehas lang yan sa isang household. Tayo kung paano natin binabudget yung pera natin na kinikita din natin galing sa pagtatrabaho. Similarly, yung gobyerno, may kita rin siya. Ang difference lang, ang kita ng gobyerno, yun ay galing sa tax na binabayaran natin. I think pinaka-importanting maintindihan, bakit tayo nagbabayad ng tax? Correct. Bakit nga ba? Diba? Parang, bakit ba nababayad? Yung expectation kasi doon, binibigyan mo ng pera yung gobyerno. In return, dapat may serbisyo tayong nakukuha sa kanya. Ano yung mga serbisyo na yan? Mga basic services na yan. Health, quality service sa health, sa education. Siyempre, national security. Kasi hindi naman tayo individually pwedeng mag-hire ng security natin against China. Diba? So, you contribute the tax so that your government can set up a national defense. Mga ganyang halimbawa. Mag-set up ng court para mag-settle ng mga issues. Pero sa mga pangkaraniwang household, ang pinaka-minimum talaga na ramdam natin yung epekto, yung usapin ng edukasyon at saka kalusugan. Kasi yan yung directly nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So you pay taxes and your government should allocate itong taxes na to. Parang yung kita natin. So pag kumikita yung gobyerno, paano nga ba yan i-allocate? Siyempre may mga personnel ang gobyerno, daily operation, nagbayad din siya ng kuryente sa opisina niya. But at the same time, dapat yung malaking portion nito na-allocate ng ayon sa interes ng taong bayan. So yun yung dapat binabantayan natin. Kung ine-expect natin na magbibigay siya ng free education, anong klaseng edukasyon ba itong binibigay niya sa atin? Nakapalit ng tax na binabayaran natin. Nakukuha natin yung healthcare services na gusto nating makuha from the taxes that we paid for. Kaya kailangan na uunawaan ng mga tao yung link na yun yung tax and services na dapat pinoprovide ng government. Ang gusto ko din talagang i-clarify kasi madalas kong madinig sa mga tao to na parang dapat siya mga hindi nagbabayad ng tax, walang karapatang bumoto. Oh yeah, that's right. But we don't realize na lahat tayo kasi nagbabayad ng tax. So mga grocery na binibili natin, may VAT yan, 12%. So kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, nagbabayad ka ng tax palagi sa gobyerno, may expectation ka to get services, good services from government. So kaya dapat nating singilin. And then kaya isa pang kailangan nating bantayan is, aside from the quality of services that we get, ano nga ba yung nagiging priority? Kasi pagka masyadong magastos yung gobyerno, mangungutang yan, di ba sa household natin? Kapag nangungutang tayo, minsan dapat sinisigurado natin na ito ay parang investment sa business. May return, di ba? Mahirap kapag nangungutang ka ng pambayad sa kuryente. Hindi pwede yung mga basics. di ba? Oo. So, ibig sabihin, hindi ka na sustainable nun. In the same way, kapag yung government nagbabudget, kailangan mong tingnan, ito bang inuutang ng gobyerno saan napupunta? Napupunta ba to pangbayad sa sweldo ng mga empleyado o nai-invest ba natin to sa mga tamang infrastructure na magpapalaki ng ekonomiya natin? Dahil kung palaki ng palaki yung utang, again, babalik, sino ba